Paano ba malaman ang weight ng beam or yung self-weight niya tsaka yung depth or height ng wide beams natin or I-beams kapag section lang yung binigay? Paano malalaman yung dalawang properties na yan? Meron tayong tinatawag na metric units and English units. Sa metric units, ang 250 by 79. Sa English units, example, 27 by 178. So, kapag metric units, kadalasan laging malalaki yung unang numbers dito. Kapag sa English unit, maliit. So, ang ibig sabihin nitong una na to, tong part na to, ito yung height or yung depth ng I-beam mo. Tapos ito naman yung weight. Self-weight niya. Ganon din dito, ito yung depth. Ito yung weight. So, paano yun? Ano yung units nun? Kapag sa metric, kadalasan nga malaki yung value niya, ibig sabihin yung unit nun ay in terms of mm. While yung weight niya ay in terms of kilogram per meter. Sa English units naman, in terms siya sa inches. At ito naman yung weight ay pound per foot. So, ikaw na yung dumiskarte pa paano mo siya i-convert. Pero, sige, convert natin. Kapag i-convert na to into weight ng beam tsaka height niya, kadalasan sa 250 mm naman yung ginagamit, so walang problema doon. 250 mm. Ayun na yung depth niya mismo or yung height. Kapag sa 79 kilogram per meter, syempre ko-convert mo yan into kilonewton per meter. So, paano yun? Diba, 1 kilogram, meron tayong 9.81 Newton. And 1,000 Newton, 1 kilonewton. Therefore, yung sagot is 0.775 kilonewton per meter. Dito sa English units, kapag ko-convert mo siya into inches, ayun na yun, kayo na yung bahala kung ano yung mas madali. Kapag dito sa pound per feet, ganun din. Ko-convert natin. 178 pound per foot times 1 pound, meron tayong 4.448 Newton. And 1,000 Newton, meron tayong 1 kilo Newton. And sa foot natin, 1 foot, 0.3048 meter. Therefore, yung sagot, 2.598 kilonewton per meter. So, ganun yung properties. Pagkuha ng properties ng self-weight at saka yung depth ng beam kapag section lang yung binigay, yung mismong ito lang.